Artista yun. Ako mga artista. Wala na nga ni space. Followers natin. Followers.
Locals natin. Morning po. Morning. Morning po. Mamaya, mabalik. Inaano ko, Father, nagpapagawa ko ng isang sentro. Doon lahat ilalagay ko. Doon ko papalagay lahat, Father, para one-stop shop ng mga turista ba. Oh, yes. O penance ay isang gawain na higit pa sa individual na akto ng pagsisisi. Isa itong kultural at espiritual na karanasan na malalim na nakatanim sa lipunang Pilipino. Pinapakita nito ang dedikasyon ng mga Pilipino sa kanilang pananampalataya, debosyon at pagtutulungan bilang isang komunidad. Bagamat maaaring mag-iba ang anyo nito, pagdarasal, pag-aayuno, paglalakbay o pagpublikong mga gawa ng penance, ang pangunahing mensahe ay nananatiling pareho. Ang pagsisisi ay nagdudulot ng pagkakasundo at pagbabago. Sa pamamagitan ng pagtitika, hindi lamang humihingi ng kapatawaran ang mga Pilipino, kundi nagkikinahok din sila sa isang proseso ng espiritual na muling pagsilang at paglago. Ang ganitong gawain ay nagsisilbing paalaala ng kahalagahan ng pagpapakumbaba, pananagutan at malasakit, mga katangiang mahalaga sa buhay ng pananampalataya at paglilingkod sa kapwa. Sa ganitong paraan, ang pagtitika ay hindi lamang tungkol sa pag-aamok sa mga nakaraang kasalanan,
kundi tungkol din sa pagsusumikap na mamuhay ng isang buhay na nagpapakita ng pagmamahal, sakripisyo, at mga turo ni Kristo. Madalas na isinasagawa ng mga Katolikong Pilipino ang mga penitensyal na gawain sa pamamagitan ng mga ritual na nagpapakita ng parehong personal na devosyon at pagtutulungan ng komunidad. Ang mga gawain ito ay ugat sa kasaysayan ng kolonyalisasyon ng Pilipinas, kung saan ipinakikilala ng mga misyonaryong Espanyol ang Katolisismo at hinubog ang mga lokal na espiritual na gawin. Mga kababayan, sa pamamagitan ng mga temang ito, hayaan ng Muryo ng 2025, isang mainit at taus-pusong pagbati ang aking ipinaabot sa bawat isa sa inyo. Ako po si Rino, ang inyong host ngayong umaga, at labis ang aking kagalakan na maging bahagi ng isang natangi at makabuluhang payak na programa ng formal na pagbubukas at pagpapasinayang ng Agro-Tourism Trade and Food Fair sa taong ito. At this point, let us all welcome a dedicated public servant whose leadership and commitment continue to uplift our province. To formally open our program with her welcome address, let us all give a warm round of applause to our Vice Governor, the Honorable Adeline Lynn Angeles. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga kapwa Marinduqueño at mga lingkod bayan sa pamumuno ng ating ginagalang na Governor Presby Velasco and Congressman Lord Alan Velasco. Narito rin ho ang kinatawan ng ating ginagalang na punong bayan, ating municipal administrator, Sinto, at syempre ang ating kasama na Bungal Tres Mangtukang, mga katuwang sa tourism industry, Ma'am Nase, and of course our provincial director ng Department of Trade and Industry, Sir Macatol, at ang ating butihing lingkod pari na naririto ngayon. Sa lahat ng mga lingkod bayan, mga mamamayang Marinduqueño, at sa lahat ng aming mga panauhin, naririto rin ang ating ginagalang na Congressman Lord Alan Velasco. At sa ating mga kababayan, sa ating mga panauhin na naririto ngayon sa lalawigan ng Marinduque, tayo po ay nagpapanimula ng nagbubukas ng Marinduque Agro-Tourism Trade Fair dito sa lalawigan, kasabay ng pagpapanimula ng mahal na araw. Ang ating welcome natin ang bawat isa, ang mga nag-install ng booth, ang ating mga katuwang sa pagnenegosyo sa lalawigan, sa lahat ng ating mga katuwang sa iba't ibang sektor dito sa lalawigan. Welcome po natin lahat. At ang ating dalangin, ang bawat isa ay magkaroon ng isang meaningful na observance ng mahal na araw. Kaya di po sa ating mga panauhin na naririto ngayon sa lalawigan, nawa po sa inyong pagbisita sa aming lalawigan ay makita po ninyo hindi lamang ang magagandang lugar at ang mga tourist destinations sa aming lalawigan dito sa Marinduque, kundi ang ating dalangin din ay maging instrumento ang pagbisita ninyong ito para higit na mapalagin pa ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Magandang umaga at isang makabuluhang pag-observe ng Semana Santa dito sa atin sa lalawigan ng Marinduque. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagbati, Vice Governor Adeline Lynn Angeles. Ngayon naman, ikinararangal po nating ipakilala ang Kura Paroko ng Immaculate Conception Parish, Reverendo Padre Ian Retardo. Isang taimtim na pakikinig po ang ating ialay.
Salamat po kay Sir Rino na siyang tagapanguna sa gawain ito. Sa ating minamahal na ama ng lalawigan, Governor Presby, kay Kong Alan, sa Vice Governor Madeline, kay Bucaltres, sa mga nasa sa ating tourism division ng ating probinsya. Sa inyo pong lahat na naririto, magandang umaga po muli sa ating lahat. Dalawang bagay yung aking nakita na ipinaliwanag kanina, yung spiritual na kahalagahan ng ating ginagawa at yung kultura na mayroon tayong ating pinagsasama ngayon. Nakakatuwa kanina pagkatapos ng misa, isinagawa ang parada. Sa simbahan naman, ang tawag na ay prosesyon. Pero mayroong iisang mensaheng ibinibigay sa atin, parada man yan o prosesyon, pero nangangahulugan ng pagsulong. Inaanyayahan tayo na sundan si Kristo sa mga panahong ito at patuloy na pagnilayan ang daan ng kanyang krus na siyang sentro ng ating ginagawang pagninilay sa mga mahal na araw na ito. Salamat din po sa mga dumalo na nakakatuwang makitang tayo pinagbubuklod ng ganitong gawain, pero magbigay lalo pa ng alab sa ating pananampalataya upang ito'y maging nating dalang pag-asa at inspirasyon sa lahat ng ating ginagawa. Pagkatapos ng parada, isinagawa naman yung pagbabasbas noong ating tourism trade, food fair dito sa ating kanang bahagi ko. Ay nakita ko yung maraming kainan. Marami ding mga paninda dito. Nakakatawang makitang ito na yung produkto natin. Ito yung kakayanan ng ating mga Marinduqueño, na ating pinagyayaman at pinagsasama-sama sa pagkakataong ito. Sa paglalakbay, tunay ngang nakikita. Sa pagiging masusi at mapagiging mapagnilay, marami tayo pang magiging pangarap. Naumpisan ito at naririto rin po ang simbahang laging kaagapay ng ating pamahalaan upang asang nakaugnay kay Kristo ang lahat ng ating gawain. Kaya muli po, maraming salamat at congratulations sa ating lahat. Thank you very much, Father Ian, for that heartfelt and meaningful message. At this point, we are honored to welcome a leader whose unwavering service and dedication continue to inspire the people of Buwak. To share her message, let us give a warm round of applause to Mr. Carlo D.C. Jacinto in behalf of the Honorable Mayor of Buwak, Mayor Army D.C. Carrion. Thank you, Sir Rino. Isang mapagpahalang araw sa ating lahat po. Pagbati po sa ating kinatawan ng ating lalawigan, Congressman Lord Alan Velasco. Gayon din po sa ama ng ating lalawigan, Governor Honorable Presbytero Velasco, Vice Governor Adeline Angeles, at syempre po sa mga board members po na nandito, magandang araw po sa ating lahat. Syempre nandito rin po ang ating Kura Paroko, Father Ian, magandang araw po. At syempre po sa lahat po ng bumubuo ng local and provincial government ng Marinduque, magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa panahon ng ating Lenten season, isang espesyal na bahagi ng ating kultura at pagkakalinlangan bilang Lenten capital of the Philippines. Sa panahong ito, hindi lamang natin ginuginita ang mahalagang sakripisyo ng ating komunidad. Ang ating tradisyon, tuwing mahal na araw mula sa pababa ng prosesyon hanggang sa senakulo, ay patunay na ating masidhing pananalig at pagmamalasakit sa ating kasaysayan at paniniwala. Hindi ito basta-basta okasyon lamang, ito ay buhay na napatuloy ng ating pagiging Marinduqueño at magiging matatag sa ugnayan sa Diyos. At isa pa, maliban po dito, At sa puntong pong ito, isang opisyal na binubuksan ng Expo 2025 Agritourism, Food and Trade Fair. Isang selebrasyon na galing sipag at talino ng mga Buwakenyo. Sa pamamagitan ng Expo na ito, ang ating itinatapok.
ang mayamang kultura ay masaganang aning at makabagong produkto at ang makukulay na kwento ng ating bayan. Higit pa rito ay ang pagkakataon upang suporta ng ating mga lokal na magsasaka, negosyante at artisa na naway naging bukas ng ating puso't isipan sa pagtangkilik ng sariling atin. Ngunit sa gitna ng kasiyahan at sa mga makukulay na huwag po sana nating kaligtaan ang tunay na diwa ng mahal na araw. Ang paggunita sa sakripisyo, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sa kanyang muling pagkabuhay, tayo ay binigyan ng bagong pag-asa, buhay na walang hanggan at kaligtasang walang bayad. Kaya naman, palalimin natin ang ating pag-ibig sa Kanya at hayaan natin ang ating buhay ay maging totoo sa Kanyang kabutihan. Maraming salamat po at magandang umaga po ulit. Maraming salamat po, Sir Carlo. Atin pong pakinggan ng isa pang mahalagang mensahe mula sa isang mainit na pagtanggap ang ialay natin sa ating masipag at maasahang bukal, Tres Mangkukang, para sa kanyang mensahe ngayong umagang ito. Maraming salamat sa ating Provincial Tourism Officer, Kuya Rino. Ang ating pong pagbati sa ating minamahal na Tatay Gob, Presby Velasco, sa ating Diputado, Congressman Lord Alan Velasco, gayon din sa ating napakagandang, pinakamagandang moryon ngayon sa lalawigan ng Marinduque, ang ating Vice Governor, Lynn Angeles. Gayon din po ang ating Bokal Neril Manggol, nariyan din. Ang atin pong Municipal Administrator ng Bayan ng Buwak, Municipal Administrator Carlo Jacinto. Sa atin pong minamahal na Pura Paroko, Father Ian Ritardo. Lahat ng ating mga provincial government heads and employees and municipal heads and employees. Mga minamahal nating mga kababayang Marinduqueño, isang pagpati ng pag-ibig at kapayapaan sa bawat isa. Kwaresma na naman, panahon ng pagtitika, pagsisi, pagpabalik loob sa ating Panginoong Diyos. At haba ng ating panahon, nakapiling natin ang ating mga pamilya. At huwag natin gamitin lang po ang ilang araw na ito, ang banal na araw na ito, sa paglalakwatsa, sa kasayahan, bagamat kasama ito, subalit datapwat, bigyan din natin ng panahon ang gawain pang banal. Tayo ay makilahok sa gawain ng ating mga simbahan. At higit sa lahat, punuin natin ng pag-ibig sa ating Panginoong Diyos na nagsakripisyo sa lahat ng sangkatauhan. Tayo po ngayon ay nagbubukas at nagpapasinaya ng ating agro-tourism and food fair. At napakaganda at nandiyan na naman, napakadaming lumahok, napakadaming nating mga businessmen na nariyan at mabibigyan ng pagkakataon na maipakilala ang kanilang mga produkto at kumita kahit papaano sa maikling sandali ng panahon ng Lenten rites. At sa inyo pong lahat, maraming salamat po sapagkat nagbigay kayo ng inyong panahon ngayong oras na ito. At ito ay simula pa lamang ng ating Lenten rites.
at gawin natin itong makulay, makabuluhan, at puno-puno ng pag-ibig sa bawat isa. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Galang-galang Tres Mangkukal, Tres Mangkukan, sa inyong makahulugan at nakaka-inspire na mensahe. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, atin namang pakinggan ang mensahe mula sa isa sa ating tuwina at napakahalagang katuwang sa tagumpay na makabuluhang gawain katulad nito. Mula sa Department of Trade and Industry, ating bigyang pugay ang butihing Provincial Director, Ginoong Roniel Macadon. Isang mainit na palakpakan po. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating pong ama ng lalawigan, Governor Presbitero Velasco Jr., sa atin pong kuya ng lalawigan, Congressman Lord Alan J. Velasco, ang atin pong Vice Governor, Lynn Angeles, ang atin pong mga bukal, Bukal Tres and Bukal Manggol, at kay Father Ricardo. Sa lahat po ng naririto, isang makabuluhang pagdiriwang po ng mahal na araw. Sa mga panahon pong ito, muli na naman po nating isinasabuhay yung titulo ng Marinduque bilang Lenten Capital or Lenten Mecca ng bansa. Ano po? Kaakibat po nung ating pagninilay at pagtitika sa ating pong pananampalataya ay nagpapasalamat din po tayo doon sa biyayang hatid nito. Yung biyayang hatid po, yung pong oportunidad sa ating mga micro, small, and medium enterprises na sabi nga po kanina ay kumita kahit papano. Kung yayaman po sila sa mga panahong ito, mas maganda po. Thank you, Lord. Ayan. So, ang Marinduque Expo po na binubuksan po natin formally ngayong araw ay hindi lamang po kolaborasyon between po the provincial government and the Department of Trade and Industry, yung provincial government through the Provincial Tourism and Cultural Office. Ito po ay mayroon pang pangatlong kapartner. Ito po yung atin mismong mga micro, small, and medium enterprises. Tuwing ginagawa po natin yung Marinduque Expo, kapag po sila ay natanggap na bilang mga exhibitor, sila po mismo ay inoorganisa ang kanilang mga sarili para po makatulong sa kaayusan at makatulong sa pagpapadaloy po ng ating expo. Kaya po palakpakan po natin at suportahan po natin ang ating mahigit na 80 exhibitors sa Marinduque Expo 2025. Ayan. At pagkatapos po ng ating mga pagdiriwang, babalik na naman po tayo sa ating normal na buhay. Kaya po, ang susunod naman po ito, magtatrabaho na naman po tayo ulit para po sa ikauunlad at ikagaganda pa ng mga negosyo po ng ating mga kababayan. Para din po sa sustainable development ng ating lalawigan. Kaya po, katulad po ng mga napag-usapan na po namin ni Bukal Tres about the creative industry, meron pa po tayong pag-uusapan tungkol sa One Town, One Product na isa batas na. Meron pa rin po tayong iba't ibang programa katulad po ng Negosyo Center, at napatuloy po nating payayabungin at pagyayamanin sa pamamagitan po ng mga kolaborasyon. Kasabay din po, habang gumagawa po tayo ng expo, makikita po ninyo dyan yung mga special exhibit on blue economy, yung sa ating pong mga yamang dagat. Yung ating pong creative industry, meron po tayong isang pavilion for the creative industry, at yung isang bahagi po noon ay yung tinatawag na Islas Hirayas, na pinamumunuan po ni Miss Lori Uy. So we have a private sector partner investing and supporting our Marinduqueño creatives. Andyan din po ang PhilExport Mimaropa. Ito po ay samahan ng ating mga export-ready MSMEs na nagsimula po dito sa Marinduque. Dati po, puro taga Marinduque lang sila. Ngayon po, meron na po silang miyembro na galing sa Romblon. At
ano pa ito, lalago pa po ito no, sa pamamagitan po ng patuloy na pagpapadaloy ng kanilang programa. Kaya po, ang panawagan lang po namin, suportahan po natin ang ating mga exhibitors, no? Ipagdasal po natin, no? Isama po natin sila sa ating panalangin, isama rin po natin sa panalangin ang mga nag-organisa ng gawaing ito, ang mga kasamahan po natin sa Provincial Government of Marinduque, at ang aming mga kasamahan sa Department of Trade and Industry. Gusto ko pong bigyang pugay ang aming mga kasamahan, katulad po ni Trade Promotion Officer Cheryl Garniel at ng Business Development Division na pinamumunuan ni Mark Dennis Cortez. So maraming salamat po sa ating lahat at muli isang makabuluhang pagdiriwang ng mahal na araw. Maraming salamat po, Ginoong Makatol, sa inyong nakaka-inspire na mensahe at sa patuloy na pakikiisa ng DTI sa mga makabuluhang programa sa ating lalawigan. Ngayon naman po, atin pong pakinggan ang isang mensaheng pangkuwaresma mula sa isang leader na patuloy na naglilingkod at nagmamalasakit sa bawat mamamayan ng Marinduque. Ipagkaloob po natin ang ating buong atensyon sa kagalang-galang na kinatawan ng nag-iisang distrito ng Marinduque, ang ating ginagalang Congressman Lord Alan J. Q. Velasco. Isang mainit na palakpakan po. Sa ating pong Governor, kay Tatay Presby Velasco. Sa ating pong Vice Governor, kay Vice Governor Adeline Angeles. Kay Bukal Tres Mangkukang. Sa ating Municipal Administrator, kay Carlo Jacinto. Kay Bukal Neril Manggol. Kay Father Ian Retardo. Kay PD Roniel Macatol. Sa ating President ng Tourism Council, kay Susan Nache. Sa mga naandito po ngayong umaga sa mga nagapanatang mga nagamoryon, sa lahat po ng mga sumama sa parada at nagbihis ng kani-kanilang mga disenyo ng Samaritana o Kaftan sa Provincial Tourism and Cultural Office. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po'y natutuwa mainly because I can already foresee the future. Sabi ko nga po, we just need to create products, tourism products dito po sa ating lalawigan. Kagaya po, ang pinakamalaking produkto po ng Marinduque ay ang ating Morion Lenten Rites or tinatawag rin natin Moriones Festival. So, the way I see it po, itong mga ginagawa po natin tuwing Semana Santa ay kailangan lalo pa natin paigtingin, palakahin. I would like to thank each and every one of you from the provincial capital, from the national agencies, sa ating mga municipal governments for participating dito po sa ating parada. I think this would be one of the things na kinakailangan natin i-promote some more. Although it's very well known na sa buong bansa natin ang Moriones Festival, but I think we need to tweak some more. Pero ako po'y natutuwa, hopefully by next year, yung mga nag-join po sa atin, let's come up with something different, something na mas inviting sa ating mga turistang papunta sa atin. Sabi ko nga po, tourism products, we've created a couple of tourism products ngayong taon. Number one is the Puso Mo To, na sa tingin ko po ay magiging tourism flagship program ng ating probinsya. Pangalawa, nag-hold po tayo na napaka-successful na Run Morion Run, na pinarticipaten po ng around 500 na mga runners. Hopefully by next year, ang target po ng inyong lingkod is aabot po tayo ng 2,000 runners. Ito pong ginagawa po natin sa Trade Expo na pinapakita po natin ang galing at husay at ng ating mga Marinduqueño products. Napakaganda. Hopefully within the year, we can establish through the help of DTI a collaboration of putting up a center na sama-sama po any time of the year. Hindi lang po during Moriones Festival or any other time.
every day, 365, makikita natin kaagad ang lahat ng produkto ng Marinduque. But, sabi ko nga ni po, yung mga ginagawa natin, ako'y tuwan-tuwa, lalo na po sa mga nagapanatang ating mga kasama na nagamoryon, hopefully, mas marami pa po ang mamanata sa pagmomoryon. At ang isa pong product na nakikita po ng inyong lingkod is kung papayag po ang ating mga iba't ibang grupo, bibigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga turista na maging moryon for a day or moryon for a week. So, mag-a-adopt ang ating mga nagamoryon, ang iba't ibang grupo ng kahit ilang mga turista na gustong may experience na mamanata na nagamoryon po sila. So, goes also na mag-aparenta ng mga moryon costumes doon sa mga turista. I think this would be one experience na kailangan nilang magawa sa kanilang buhay. Also, a while ago, I've talked to Father Ian. Sabi ko nga ni po kay Father Ian, by next year, medyo we will be focusing on the pilgrims, yung ating mga nag-pilgrimage. We focus on the happy part and also the religious part, yung mga sa ating mga gustong mag-reflect dito po sa ating lalawigan, mag-ikot po, bisita iglesia. So, we'll be coming up with the tourism products para ganon. Pero, sabi ko nga ni po, ngayon din po ay nasa panahon na rin po tayo ng Kwaresma, isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya, kung saan tayo ay inaanyang magnilay, magbalik loob sa Diyos, at maganda para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Ang mga ritual o gawain ginagawa natin tuwing Kwaresma, gaya ng Miyerkules ng Abo, Daan ng Krus, pag-aayuno at pagtulong sa kapwa, ay hindi lang basta tradisyon. Ito ay paalala sa atin na magbago, magpatawad at mas mapalapit sa Diyos. Ang Kwaresma ay hindi lang tungkol sa pag-sacrifice o pag-give up ng mga bagay na gusto natin. Mas mahalaga, ito ay tungkol sa pag-asa, pagmamahal, at pagbabalik loob. Sa bawat dasal, bawat kabutihang ginagawa natin at bawat sakripisyong kaya nating ialay, unti-unti tayong napapalapit sa tunay na diwa ng Pasko ng pagkabuhay. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, sana'y gamitin natin ito para maging mas mabuti, mas maunawain, at mas mapagpatawad. Maliit man o malaki ang ating nagagawa, basta't bukal sa puso, tiyak na may magandang may bubunga. Maraming salamat po at naway magkaroon tayo ng isang makahalugan at mapayapang panahon ng Kwaresma. Thank you very much, Congressman Velasco, for that heartfelt and inspiring Lenten message. As we continue with this meaningful gathering, we are honored to hear from the highest official of the province of Marinduque, a leader known for his dedication, compassion, and unwavering commitment to public service. Let us now welcome the Honorable Governor of the province, Governor Presbitero J. Velasco Jr., to share his Lenten message. A warm round of applause, please. Maraming salamat, Rino. Ang ating napakasipag na hepe ng turismo. At babatiin ko po ang ating mga umattend nitong ating formal opening ng Marinduque Agro Tourism Food Expo. Ganun ba yun? 2025. Siyempre, nandiyan po yung aking anak na magaling. Siyempre, saan pa po magmamana yan? Nandiyan po si Congressman Lord Alan Velasco. At hindi na maglalayo yung bunga sa puno. At nandiyan naman po ang ating Vice Governor, si Lynn Angeles po. At ang ating napakasipag na mga bukal, ating bukal tres Magpukang, El Profesor, at si
ating Pangulo ng mga konsihal sa buong Marinduque, si Neryl Manggol. Nandiyan po si Father Ian Ritardo. Salamat sa pagbigay ng mensahe po sa ating fair, at si Carlo Jacinto, representing po ang ating mayor ng Buwak, si Army Carion. At ang happy po ng DTI, ang very reliable partner po natin sa pag-asenso at sa lalo pang pag-asenso ng Marinduque sa mga darating na taon. Of course, nandiyan po ang Pangulo ng Marinduque Tourism Council, si Susan Nase. At nandito po lahat ang ating pong mga kasama, mga department heads. Kasama po natin ating mga iba't ibang opisyales pa at empleyado po ng provincial government, ng municipal government ng Buwak, at ang ating mga kababayan. Isa pong magandang umaga sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa mga organizers at nailunsad po natin itong 2025 Marinduque Agrotourism, ano ba yun? Trade fair ba yun o food fair? Ha? Trade and food fair. Malawak na po ngayon ang ating expo. At nung nag-blessing po si Father Ritardo, nakita po natin yung mga iba-ibang display, mga produkto po ng ating Marinduque. At natutuwa naman po si Tatay Gob na nakikita ko po na mas maganda na po ang quality ng ating mga produkto dito sa Marinduque. And that I can attribute to the partnership with our able officials of the national agencies. Of course, with the special mention of our PD, Roniel Macatol, and the entire Marinduque DTI family. At kasama pa natin yung mga ibang agencies, of course, ang ating pong TESDA under PD Berhel Soriano, and the other former provincial directors have been instrumental in the manufacture of much better quality products made here in Marinduque. So, itong expo po natin ay ginagawa natin tuwing taon para po ma-showcase itong ating mga produkto. And ang plano naman po natin ay kailangan magkaroon po ng particular na tahanan din po ang ating mga produkto sa Marinduque, sa Metro Manila at sa ibang lungsod para po lalong makilala. Kasi very limited naman dito ang mga pumupunta. At mas maganda ho ay eventually ho ang ating ang plano ay maibenta natin sa mga iba't ibang department store po sa Metro Manila at sa ibang lungsod. And then we also focus on the export of these products. Kaya nga po tayo ay talagang on behalf of the provincial government of Marinduque and the Office of the Vice Governor, Lynn Angeles, and also the Office of Congressman Lord Alan Velasco, ay tuloy-tuloy po ang pagtutok natin sa mga ating mga manufacturers ng produkto ng Marinduque. At palagi na po natin po na-mention yung ating financial support at nandyan po palagi yung ating love loan na ngayon po ay nagtaas na po tayo ng halaga ng ating pinapautang at very low interest rates. Ano ho? So, gustong-gusto po natin na tayo po ay nakakapagbenta ng produkto sa labas. Kasi po, tayo po ay parang Pilipinas din eh. Tayo po yung import ng import. Lahat po ng produkto dito ay galing pa sa labas, kadalasan. It should be the other way around. Because our goal is to eventually become a first-class province. And the only way to do that is
if we will be able to produce high-quality products that can be purchased in other places and eventually which we can export to other countries. So, yung ating commitment po to give full support to our producers and manufacturers, nandyan po yun. Because alam po natin na very limited po ang business activity dito until eventually na maitatayo po natin yung lahat po na pinaplano natin na tourist areas dito na nangangailangan naman po ng mga napakalaking pondo. Yung tourism po ay very limited pa po ang ating nadadala rito. May mga constraints because for one thing ho, although kilala ho itong Morionan Festival, pero limited ho talaga yung period. It is confined to the Holy Week. And there are of course things that which our guests can do during this very solemn period, the Lenten period. So, nag-uusap nga kami ni Father Ian kanina and I told him we would like to sit down with our Diocese Administrator, Lino Esplana, and I said, I'm willing to help in strengthening itong ating batayan ng pamayan ng Kristiyano. And I would like to create a closely knit religious community in each barangay, in all the 218 barangays. And the provincial government is willing to set aside a certain amount. Titignan ho natin yan. Of course, nandiyan naman ang suporta ng ating Vice Governor. At nakikita po, since kilala naman po tayo na Lenten capital of the Philippines and kailangan mag-offer po tayo ng ating mga events na masasalihan naman po ng ating mga bisita. At sabi ko nga po, yung retreat ay napakaganda po sa couples and then at the same time ay nakasama rin po yung mga kabataan, lalo po yung mga teenagers. Kasi nga po, minsan-minsan po ay yung magulang at yung mga anak ay hindi na talaga nakakapag-usap. And this may be a good opportunity where the parents can discuss things with their children during this period. Of course, under the able guidance of our priests here in Marinduque. Ano ho? Ako, for one, I'm very supportive of strengthening our religious organizations here. And I firmly believe that with a strong faith in God and the spiritual support coming from the Almighty, ay lahat ng ating problema ay magagawa ng paraan. Lahat ng ating adhikain ay mababawasan o maiibsan ang mga balakid at magiging matagumpay po ang mga Marinduqueño. So, patuloy po tayo sa paghahanap ng mga programa at proyekto para po lalong umunlad ang Marinduque. Napakagandang lalawigan, napakarami ng recognition. Merong Butterfly Capital of the Philippines, merong Heart of the Philippines because of the Luzon Datum, Lenten Capital. Marami na ho tayo, the Morion Capital of the Philippines. But we cannot sit on our present laurels, no? Kailangan we should continue to improve the things that we offer to our visitors. And of course, hindi po matapos yung ating international airport. At in 1 or 2 years, baka maihaba na po natin yung runway. That's the time that we can bring in tourists directly from other foreign countries like Singapore, Hong Kong, Taipei, or South Korea, and other places, no? And then the Balogo port is being constructed right now, but that's the only first phase, and meron pang second phase. So, in a few years' time, I project that there will be a robust tourism industry here in Marinduque. At pagtulong-tulungan lang natin po yan. Of course, ang ating Marinduque State University must produce graduates. And yan ang kailangan din ho because we will be putting up definitely an economic zone
And that's the only way by which products can also be manufactured here. Wala ho tayo nagmamanufacture pag ganang product dito. No? So, ganyan ho ating gagawin. Let us try to really think of ways and means by which we can improve these events. Ang dami-dami nating distinction, pero hindi ho pwedeng palaging ganun. We should be creative, we should be innovative. Kasi nga naman, pagpunta naman ng turista, kita nila, pagdating dito ho, ganun din. Di ho ba? That's why we continue to think of new events by which they can make their stay here memorable and enjoyable. Nandiyan na naman, kompleto ng Ricardo. We are the second safest province in the entire country. We are drug-free. We are insurgency-free. Ang babait ng tao. But then, meron pang mga ingredients na kulang. No? So, maraming salamat po sa mga organizers, sa mga exhibitors, sa mga ating mga operators, mga restaurants, the eateries there. But ang sinasabi ko nga, every year we should try to come up with better products, we should come up with better events, and it should always be more enjoyable and memorable place that they will experience here in Marinduque. So maraming salamat po sa ating mga organizers, mga katulong. Tayo po ay palaging, let us be united, no? It's only in strength and unity that we will be able to attain all our goals here for Marinduque. So yun lang po. I wish you a very solemn Holy Week. I'm sure dadagsan na naman yung mga tao natin. We have made, I think, good plans for this Morionan Festival. And hopefully, walang untoward incidents. And hopefully, walang masyadong nagko-complain, lalo yung paglabas ng mga maraming bisita rito after the Holy Week. So yun lang ho, maraming salamat ho. At let us always recall what our Jesus Christ has done for us. No? It is a gift to all of us that He saved us. No? Ang sinasabi ko, always talk to Him, commune with God, and magpasalamat po tayo palagi sa Panginoon, lalo kay Jesus Christ. No? So yun lang po, magpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, kagalang-galang na Gobernador, sa inyong makahulugan at nakaanting na mensahe ngayong panahon ng Kwaresma. Bilang pagwawakas ng ating programa, atin pong pakinggan ang isang mensahe mula sa tagapangulo ng Marinduque Tourism Development Council, isang kasama na patuloy na tumutulong upang may sulong ang kaunlaran ng turismo sa ating lalawigan. Mga kababayan, pakinggan po natin si Binibining Susan Nase. Isang masigbabong palakpakan po. Magandang umaga po. Palibas ay biglaan laang po ito. Sa ating pinakamamahal na tatay Go Presby, sa ating napaka-dancer Congressman Alan Velasco. Nakita niyo naman po siguro ang galing sumayaw. Sa ating Vice Governor, ang napakagandang Marian ngayon. Ang kagalang-galang na si Bukal Tres, ang kailangan ko po siya ngayon. Si PA, si Father Ian po, Bukal, mga Bukal po, sa mga department head po na naririto, si PD Roniel, hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pinakamaganda, ano daw po ako, closing message. Ito lang po ang gusto kong sabihin sa lahat. Kasi I started tourism in a private sector.
malayo na po ang narating natin kung ikukumpara ng magsimula ako. Pero malayo pa po ang pupuntahan natin. Medyo mahaba-haba pa po yung tatahakin natin. Pero siguro po, ang lahat ay nakakahalata, malaki na po ang pinagbago. Kung ikukumpara noon, sobrang laki na po. Doon ko mapapatunayan na pag nagtulong-tulong ang private sector at ang government sector, nagkakaroon po ng resulta, ng magandang resulta. Hindi po kaya ng private sector, hindi rin kaya ng government sector lang. Dapat po magkakabit. So nakikita po natin na pag nagtulungan ang private sector at ang government sector, nagkakaroon po ng magandang resulta. Marami pa po tayong tatahakin. Sabi ko nga, kung tayo ay nagsimula sa paghahanap ng buto na itatanim noon, tayo po ay nakapagtanim na. At ang tingin ko po ngayon, parang namumulaklak na yung tinatanim natin. So, maaaring hindi pa ito yung harvest season, pero may mga namumulaklak na po. Ang akin lamang po sanang pangarap ulit, kasi ito ay dati isang pangarap. Kaya nga po napunta ako sa pangalang Dream Favor. Yung po kasing Dream Favor ay pangarap. Pagka daw po yun ay binigyan ng favor ni Lord, walang imposible sa Marinduque. Pwedeng mangyari. Kasi nung magsimula po ako, hindi po talaga tayo kilala. Worldwide. Worldwide, no? So ngayon po, malapit na. Nagkakaroon na po tayo ng market from all over the world. Siguro lang po, ipapakiusap ko especially kay Bokal, yung ating pong mga ordinansa. Yung ating pong batas. Kasi po, ang turista, dapat po, hindi po ito popularity lamang. Dapat po nagkakaroon tayo ng economic sustainability and prosperity. Pero, dapat Marinduque ang nakikinabang at dapat Marinduqueño. So, wag po nating pabayaan na yung resulta ng turismo natin, ang makinabang ay iba. Sana tayo. So, darating yung time, mga taga Marinduque yung mayayaman, nag-prosper ng dahil sa turismo. So, patuloy pa po tayo sa ating mga ginagawa. Maraming salamat po sa tulong ng mga government agency na tumutulong sa aming mga nasa private sector. Ipagpatuloy lang po natin yung ating pagka-partner, Perina, ang pagiging partner natin sa isa't isa. Maraming salamat po at welcome sa mga bisita po natin dito sa probinsya. Meron po kaming information booth sa Bagsakan. So kung meron po kayong mga problema sa mga bisita ninyo, may gustong itanong, may mga katanungan, meron po tayong information office na pwede niyong lapitan para sa inyong mga bisita. At kung meron pa pong kailangan yung mga bisita niyo, pwede niyo rin pong ikonsulta sa amin para magkatulungan tayo at nang ma-enjoy ng bisita niyo ang Marinduque at bumalik pa po ulit sila. Maraming salamat po sa inyong lahat. The Girl Scouts on our midst. Okay. That's Miss Susan Ase. Mga kababayan, mga piling panauhin, at yan po nagtatapos ang ating maikli ngunit makabuluhang programa para sa opisyal na pagbubukas at pasinaya ng 2025 Agro-Industrial Tourism and Trade Fair. Sa ngalan po ng buong organisasyon at aming mga katuwang sa pamahalaang panlalawigan, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong presensya at suporta. Naway maging matagumpay, makulay, at mapagpala ang pagdiriwang na ito. Hindi lamang para sa ating mga lokal na produkto at industriya, kundi para rin sa pagkakaisa at pagunlad ng buong lalawigan ng Marinduque. Muli, maraming salamat po at iniimbitahan namin kayong tuklasin, tikman at tangkilikin ang mga tampok sa ating trade fair. Mabuhay ang Marinduque! Mabuhay ang agro-industrial
Tourism and Trade Fair 2025.